Good morning, tara basta tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 16 October 2023. Mabilis ang basa lang ito. Mga huling habili ni Haring David. Unang Hari, chapter 2, verse 1. Nang malapit nang mamatay si David, pinagbili na niya si Solomon ng ganito. Verse 2, malapit na akong mamatay, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Verse 3, tulad na tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos, at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol, at tuntunin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain. Verse 4, at tutuparin ni Yahweh ang pangako niya sa akin kapag ang iyong mga anak at susunod na lahi ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso at kaluluwa, magpapatuloy ang iyong angkan sa trono ng Israel. Verse 5, alam mo ang ginawa sa akin ni Joab na anak ni Zeruias nang patayin niya ang dalawang pinakamataas na pinuno ng hukbo ng Israel na si Abner at si Amasa na anak ni Jeter. Sa pagpatay niya sa dalawang ito, ipinaghiganti sa panahon ng kapayapaan ang dugong dumanak sa panahon ng digmaan. Sa gayoy, dinungisan niya ang aking pangalan bilang marangal na mandirigma. Verse 6, gawin mo sa kanya ang inakala mong dapat gawin. Huwag mong hayaang mamatay siya ng mapayapa. Verse 7, ipagpatuloy mo ang magandang pakikitungo sa angkan ni Barzillai na taga-Gailid. Paglaanan mo sila ng upuan sa iyong hapagkainan sapagkat tinulungan nila ako noong ako'y tumakas sa kapatid mong si Absalom. Verse 8, huwag mo ring kalimutan si Simei na taga-Bahurim, ang anak ni Gera na mula sa lipi ni Benjamin. Pinagmumura niya ako noong ako'y umalis patungo sa Mahanaim. Nang masalubong ko siya sa Jordan, ipinangako ko sa pangalan ni Yahweh na hindi ko siya papatayin. Verse 9, ngunit tiyakin mong siya ay mapaparusahan. Matalino kang tao at alam mo ang dapat gawin. Iparanas mo sa kanya ang lupit ng kamatayan. Verse 10, namatay si Haring David at inilibing sa lungsod ni David. Verse 11, 40 taon siyang naghari, 7 taon sa Hebron at 33 taon naman sa Jerusalem. Si Solomon ay naging hari. Unang Hari, chapter 2, verse 12. Kaya't nang maupo na si Solomon sa trono ni David bilang hari, matatag na ang kanyang kaharian. Verse 13, samantala, nilapitan naman ni Adonias na anak ni Hagoit, ang ina ni Solomon na si Bathsheba. Kapayapaan ba ang pakay mo? Tanong ni Bathsheba. Opo, kapayapaan po, tugon ni Adonias. Verse 14, at idinugtong niya, may sasabihin po ako sa inyo. Magpatuloy ka, sagot ni Bathsheba. Verse 15, nagsalita si Adonias. Alam po naman ninyo na ako sana ang naging hari, ito ang inasahan ng bayan. Ngunit nawala sa akin ang korona at napunta sa aking kapatid sapagkat iyon ang kagustuhan ni Yahweh. Verse 16, mayroon pa akong hihilingin sa inyo, huwag sana ninyong ipagkakait sa akin, sabihin mo, wika ulit ni Bathsheba. Verse 17, at nagpatuloy si Adonias, alam ko pong hindi siya makakatanggi sa inyo, maaari po bang hingin ninyo sa Haring Solomon na ipagkaloob sa akin na magiging asawa ko si Abisag ang dalagang taga-Sunem? Verse 18, sige, kakausapin ko ang hari, sagot ni Bathsheba. Verse 19, kaya't pumunta si Bathsheba kay Haring Solomon upang sabihin ang kahilingan ni Adonias. Tumayo ang hari upang siya'y salubungin, yumuko sa kanya at saka naupo sa kanyang trono. Nagpakuha ng isa pang trono, inilagay sa kanyang kanan at doon pinaupo ang ina. Verse 20, mayroon akong isang maliit na kahilingan sa iyo, anak. Huwag mo sana akong tatanggihan, sabi ng ina. Sumagot ang hari, mahal kong ina, sabihin ninyo, alam ninyong hindi ko kayo matatanggihan. Verse 21, kaya't nagpatuloy si Bathsheba, ipahintulot mong si Abisag ang dalagang taga-Sunem ay maging asawa ng kapatid mong si Adonias. Verse 22, sumagot si Haring Solomon sa kanyang ina, at bakit po ninyo hiniling si Abisag para kay Adonias? Bakit hindi rin ninyo hilinging ibigay ko sa kanya ang trono sapagkat siya ay nakatatanda kong kapatid?
at ang paring si Abiathar pati si Joab na anak ni Zeruiah ay nasa kanyang panig. Verse 23. Nanumpa noon si Haring Solomon, parusahan nawa ako ni Yahweh kapag hayaan ko pang buhay si Adonias dahil sa ginawa niyang ito. Verse 24, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, na naglagay sa akin na sa trono ng aking amang si David at nangakong mananatiling maghahari sa Israel. Ang aming lahi sa araw ding ito'y mamamatay si Adonias. Verse 25, kaya't inuutos niya kay Binayas na patayin si Adonias at ganoon nga ang nangyari. Ang parusa kay Abiathar. Unang Hari, chapter 2, verse 26, tungkol naman sa paring si Abiathar, siya ay pinagsabihan ng hari, pumunta ka sa lupain mo sa Anatot. Dapat ka sanang mamatay, ngunit hindi kita ipapatay sa araw na ito, alang-alang sa pangangasiwa mo sa kabanang tipan ng Panginoong Yahweh nang kasama ka pa ng aking amang si David at sa pakikisama mo sa kanya sa mga hirap na kanyang dinanas. Verse 27, ngunit tinanggal ni Solomon si Abiathar sa pagkapari ni Yahweh sa gayong paraan. Natupad ang sinabi ni Yahweh sa Shiloh tungkol sa angkan ni Eli. Ang pagkamatay ni Joab. Unang Hari, chapter 2, verse 28, ang lahat ng ito'y nabalitaan ni Joab sapagkat pumanig siya kay Adonias, kahit hindi siya pumanig kay Absalom, kaya't nagtago siya sa tolda ni Yahweh at kumapit sa mga sungay ng altar. Verse 29, nang malaman ni Haring Solomon na nagtago si Joab sa tolda ni Binayas upang siya ay patayin. Verse 30, pumunta nga si Binayas sa tolda ni Yahweh at tinawag si Joab. Iniutos ng hari na lumabas ka riyan. Ngunit sumagot si Joab, hindi ako lalabas dito ako mamamatay. At sinabi ni Binayas sa hari ang sagot ni Joab. Verse 31, kaya't iniutos ng hari, gawin mo ang sinabi niya, patayin mo siya at ilibing. Sa gayon aalisin mo sa lahi ng aking ama ang sumpa sa pagpatay ng mga walang sala. Verse 32, siya na rin ang sisihin ni Yahweh sa kanyang sariling pagkamatay sapagkat pumatay siya ng 2 lalaking higit na mabuti kaysa kanya. Si Abner at si Amasa na anak ni Jeter, pinatay niya sa pamamagitan ng patalim ang 2 pinunong ito ng hukbo ng Israel nang hindi nalalaman ng ama kong si David. Verse 33, ang sumpa ng kanilang dugo ay dadalhin ni Joab at ng kanyang lahi magpakailanman at patatatagin ni Yahweh si David ang kanyang lahi at ang kanyang kaharian magpakailanman. Verse 34, pinuntahan nga ni Binayas si Joab at pinatay siya, inilibing sa kanyang tirahang malapit sa ilang. Verse 35, si Binayas na anak ni Jayada ang inihalilin ng hari kay Joab bilang pinakamataas na pinuno ng hukbo, at ang paring si Zadok naman ang ipinalit kay Abiathar. Ang pagkamatay ni Simei. Unang Hari, chapter 2, verse 36, pagkatapos ipinasundo ng hari si Simei at sinabi sa kanya, magtayo ka ng bahay sa Jerusalem, dito ka tumira at huwag kang lalabas ng lungsod. Verse 37, at tandaan mo ito, kapag tumawid ka ng batis ng Kidron, mamamatay ka at ikaw na rin ang mananagot sa iyong pagkamatay. Verse 38, sumagot si Simei, maasahan po ninyo, susundin ko po ang inyong utos, at mahabang panahon ngang nanirahan si Simei sa Jerusalem. Verse 39, ngunit pagkalipas ng 3 taon, may 2 alipin si Simei na tumakas at pumunta kay Akis na anak ni Maaka, hari ng Gat, at may nagsabi sa kanya na ang mga alipin niya ay nasa Gat. Verse 40, ipinahanda niya upang kunin. Verse 40, ipinahanda niya ang kanyang asno at pumunta kay Akis upang kunin ang kanyang mga alipin. Nakuha nga niya si Gat ang kanyang mga alipin at siya bumalik na. Verse 41, nabalitaan ni Solomon na si Simei ay umalis ng Jerusalem at nanggaling sa Gat. Verse 42, ipinatawag siya ng hari at sinabi sa kanya, hindi ba't pinanumpa kita sa pangalan ni Yahweh na ibinalaan pa kita na mamamatay ka kapag nagpunta ka ng ibang lugar?
Di ba ang sagot mo ay susunod ka? Verse 43, bakit hindi mo iginalang ang sumpa mo kay Yahweh at ang utos ko sa iyo? Verse 44, at idinagdag pa ng hari. Alam mo ang mga kasamaang ginawa mo sa aking ama ni Dis. Verse 44, ulitin ko lang. At idinagdag pa ng hari. Alam mo ang mga kasamaang ginawa mo sa aking amang si David. Ngayon sa iyong ulo, ibinabagsak ni Yahweh ang lahat ng iyon. Verse 45, ngunit pagpapalain niya si Haring Solomon at sa tulong niya ay magiging matatag ang kaharian ni David. Verse 46, iniutos ng hari kay Binayas na patayin si Simi at ganoon nga ang nangyari. Kaya naging lubosang matatag ang paghahari ni Solomon. Bukas na itong unang hari chapter 3 guys, ang karunungan ni Solomon. Okay. Talagang ganti-gantihan na lang talaga sila, no? Tapos puro kamatayin ang parusa. Ganon kalupit ng araw guys. Okay, bye everyone. God bless.